I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. In the turbulent pages of history, there are moments that define a nation's destiny. Moments that leave an indelible mark on the collective memory. The year was 1972 and the Philippines was on the brink of transformation. We've gathered eyewitness accounts and voices from the past to shed light on this complex and controversial period in the Philippine history. Ay walang overpricing ng mga panahon na yon, mababa lang ang mga bilihin. Hindi katulad ngayon na wala ng price control. Nung martial law, hindi po pwede yung mga ganon-ganon na ikaw may sarili kang mundo na magpe-presyo ng malaki, ng mataas. Hindi kami pinalalabas ng father namin noon dahil pag umabot ka ng curfew ng alas 8 ng gabi, huli ka na, dadalhin ka na sa munisipyo. Ang masasabi ko sa martial law, dati, kina Marcos, ay okay naman. May limitasyon lang tuwing gabi, pero sa araw naman, nagagawa pa rin namin ang mga gusto namin. Nakakapagdala kami, nakakapaglaro, tsaka safe dati kasi maraming mga sundalo nakapalibot sa inyo. Hindi naman totally like hindi na kayo makakagalaw, gano'n. Maraming lang bantay para in case of emergency, andyan agad sila, may malalapitan agad. And ayun, hindi naman siya totally nakakasama kasi lumaki naman kaming maayos dahil doon ay natuto kami, naging na-train kami, bata pa lang. Nung panahon ng araw, lalaki nang liligaw, lumabahan na naliligaw. Tama ka, oh. At saka talaga nung hindi ka naman pwede sasabihin mong sa kasada ka, pupunta ka ng bahay, pupunta ka na ng babae. Hindi ka rin katabi ng respeto. Paglaro din naman tayo mga araw ng martial law. Hindi naman po ganun ka-strict. May freedom pa rin po. Kasi bata po. Nagpapa-strip to na lang dahil yung mga kalaban. Tahimik ang panahon naman. Ang mga bata na, pag sikip ng magulang, sunod, hindi ka tulad niyo ngayon, kayo. Saka may disiplina. Disiplina natin, mga bata. Yun yung pagsapot ng alas hanggang sa laban ng sinasabi ng magulang. 6 years, anong malay namin? Ang martial law, sapot ang reseto. Nasa bahay. Wala na lang. Ang ilaw namin noon yung thinking. Opo. Kaya isa pa yung sa dahilan, kaya kami hindi pwedeng gumala. Hindi mo paligid. Kaya napakatahimik na. Peaceful po. Wala namang sa amin, harassment dito. Basta kung minsan, suwisita lang, pagka nalabas. Biyahe, suwisita. Ang panahon ng martial law, pag ikaw ay medyo napag-disita ng isang militar, ikaw ay medyo kainahinala, hindi na uli. At saka hindi ka pwede magsalita sa batas ng laban sa kanila at uulihin ka. Stricto ang militar. Ang pinahihirap ay militarism sa military discipline. Military rule, no? Walang ang napabalita ako, wala talagang wala mag-aming kaso ka. Wala nang kung sa abogado, wala nang litis-litis yun. At kawawa ka pag wala kang koneksyon kasi kung may kaso ka, wala nang litis-litis. Hindi na po ka. Ang magiging parang threat sa government. So, ang paiiralin ngayon, military rule. So, mas naging ibabaw ang military rule kaysa sa justice system. Yan na naman. Yung posibilidad na pasukan ng komunista ang
bansa. Kasi Pamahala ang komunista. nung panahon ng araw, meron na sila na recover, napapisabog na barko na hindi ko alam kung saan lugar yun, na punong-puno ng kagamitan na pang-armas na bibigay sa komunista. Saka nung araw, yung mga Plaza Grande bombing. Yan, nandiyan. Kasi anong araw, ang politika, nagpapasa na Pwede mo nag-research kayo sa... Nung mga panahon na yon, takot ang mga tao na masilya elektrika dahil iyon pambatas ni Presidente Marcos noon eh. Ngayon ang mga tao wala nang pakialam kahit bibitayin pa o ano nung martial law talaga. Maganda ang takbo ng ating bansa. Kaya kung ako lang mamimili, mas maganda na may martial law. Kaya mga drugs na yan, wala nung mga panahon yan ni martial law. Nung may martial law tayo. Ngayon lang naman na yung mga drugs na yan talaga eh. Takot sila kay Presidente Marcos noon. Ngayon, malaya ang buhay, hindi katulad noon, hindi ka basta nakakakainis ng bawat kilos mo nasa tama. Ngayon, kita mo ngayon sari-saring klase ng buhay na maluwag na yun. Madami ngayon mga nangalabas na krimen, mga addiction, hindi yan. Mami. Hindi na timpla. Bilangin mo nga. Sa 260 centavos. Ang gusto nila sa parang patay ng internet. Lalo na pa noon, Ate Alita, lalo na ito, ang 2 piso raw ang 2 piso raw yun nakakapunta ka na ng Maynila, makakabalik ka Aray! pa. Aray bahay na rin, tinindig. Wala naman yung pato. Bahay nakatindig yan. Tabla, yero. 10,000 piso. Ang panahon naman. Ang mga bata noon, pag siksik ng magulang, ano na, sunod, hindi ka tulad niyo ngayon, kayo. Kaya may disiplina. Disiplinado, mga bata. Inunahan naman. Pagsapit ng alas sa sa laban ng sinasabing magulang. 6 years, anong malay na? Masalo, pagsapit ang reseto. Nasa bahay. Wala na lang. Ang ilaw namin noon yung pinky. Opo. Kaya isa pa yun sa dahilan, kaya kami hindi pwedeng gumala. Biling mo paligid. Napakatahimik na. Peaceful po. Walang, hindi katulad ngayon na... katulad ngayon na talaga mga kabataan ngayon, talaga kahit saan yung lugar. Madaling araw na. Madaling araw, may mga... Kaya mga mas matapang. Oo, na-experience ko na kay... As we move forward, may the lessons of the past guide us in building a society rooted in justice, freedom, and unity. This is not just the end of a documentary. It is called to remember, to learn, and to shape a better tomorrow. I am Pauline and AI Tona, together with my partner, Erica Punsalan, from BSA 1.